Gusto nyo bang mabago inyong buhay? Do you want to make a change? Sinabi kasi dito sa Proverbs chapter 23 verse 7. Ang sinasabi diyan, for as he thinks in his heart, for as a man thinks in his heart, so is he. So ibig sabihin nito, kung ano ang iniisip nyo na kayo, yun nga kayo. Right? So, biblical po yan. Papatunayan ko ha. Anuman ang kalagayan nyo ngayon, whether you're happy or you're sad, you're depressed, or whatever, yan ay bunga ng inyong mga desisyon. Okay, halimbawa, bakit kayo nandito ngayon sa church? Bakit? Kasi nagdesisyon kayo, maaring kaninang umaga o kaninang hapon, pupunta akong church. Pumasok sa isipan nyo, at ginawa nyo. Ginawa nyo, nandito kayo ngayon. Tama? Saan nagsimula? Nandito nang galing yung idea, pupunta ako ng gospel hour. Kaya kayo nakaupo dyan. Di ba? Yun. Okay. Dun sa mga yung mga may asawa, Kuya Ate Joel, bakit mo napangasawa si Chris? Kasi sinagot mo. Meron kang desisyon, nagdesisyon siya, ligawan ka, nagdesisyon ka, niligawan ka, nagdesisyon kang, sagutin mo, ayan kayo ngayon. Nagdesisyon kayo, 2 anak, andyan na si Cedric, tsaka si Sandra. Okay? So ano man yung kalagayan nyo ngayon? Yung sa career, halimbawa, gamitin natin halimbawa si pastor. Bakit naging, mandyan siya ngayon? Bakit siya ang pastor ng Eastgate Baptist Church? Kasi, may punto sa buhay niya, nagdesisyon siya na iwanan ng trabaho sa URC, iiwanan ko yan, maglilingkod ako sa Diyos. Inisip niya. Ginawa niya, eto na siya ngayon. So, yun po yung punto ko, ha? Okay? Kung titignan nyo, napaka-makapangyarihan ng pag-iisip ng tao. Your mind, your thoughts, can change your destiny, and you can make an influence with what goes on in your mind. Kung hindi nagdesisyon si pastor na magpastor, saan tayo ngayon? Wala. Di ba? Ganong kapangyarihan ang whatever happens in your mind. Halimbawa, ako, nag-decide akong mag-mechanical engineer. Ako ngayon to. Bakit? Dahil nung kabataan ko, desisyon ako sa isipan ko, kukuha ako ng engineering. Inisip ko, ginawa ko, eto ko ngayon. Right? So, pumasok sa thoughts, nagsimula sa isip, ginawa ko, eto na ako. Thought, action, outcome. Kaya nga sinasabi ko, it's all in the mind. Kung ano man ang kalagayan nyo ngayon, kung gusto nyo magbago ang buhay nyo, change your mindset, magbabago ang buhay niyo. Okay? Lahat ito nangyayari ayon sa mga desisyon sa ating mga pag-iisip. Right? Sinabi na natin, for as you think in your heart, yan kayo. Right? Yan tayo. Inisip mo, ginawa mo, naging ikaw yan. Kaya nga, sinabi rin sa Bible na dapat bantayan natin ang nilalaman ng ating isip. Right? Kasi very powerful yan eh. Kung ano iniisip mo, ginawa mo. Halimbawa, ganito po. Yung mga gumagawa ng krimen, yung rapist, o yung murderer, yung mamamatay tao, saan ang galing muna yung action niya? Naglaro muna sa isipan yan. Nagalit, nag-isip yan, papatayin ko tong tao, aambushing ko to. Naglaro saan? Isip muna. Tapos, ginawa niya. Tapos, nahuli siya, kulong siya. Right? Everything happens here. Kaya nga sinabi ng Bible, bantayan ang nilalaman ng ating isip. Saan sinasabi yan? Teka. Wala nagagamit yung clicker ko. Paano ba? Yan, teka. Ay. Baliktad ba? Yan. You are the product of your thoughts.
For as a man thinks in his heart, sabi ko na kanina, kung ano iniisip mo, gagawin mo, magiging ikaw yan. Kung iniisip mong mahirap ka nga. Kung iniisip mong kahit na marami kang pera, isip mo mahirap ka eh. Mahirap ka. Yan ang sinisip mo eh. O kahit naman wala ka ganong pera, isip ko mayaman ako eh. Bakit? Masaya na ako sa buhay. O di mayaman ka. Inisip mo eh. So you are the product of your thoughts. Okay? Yan. Pangalawa, we need to always guard our mind. Sinasabi ko nga. Kaya dapat bantayan. Sinabi ng Bible, anong Bible verse natin? Ay, ayaw. Baliktad. Ayaw. Ayun, ayon. Keep the heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sinabi diyan, bantayan yung maigi ang inyong pag-iisip. Yung mga nilalaman ng inyong puso, sapagkat dito nang gagaling yung mga nangyayari sa buhay nyo. Dito. Right? Bantayan ang mga pinapapasok sa isipan at nilalaman ng pag-iisip. Kailangan meron kang deliberate intentional effort para salain kung ano yung mga pumapasok sa ating isipan. Right? Bantayan ang mga pinapapasok, laman ng pag-iisip, filter the mind. Kailangan bantayan ang pag-iisip dahil dito lumalabas kung anong klaseng uri ng buhay magkakaroon ka. Right? Whether you're successful, you're failure, you're happy, produkto ng pag-iisip mo. You're sad, produkto rin ng pag-iisip mo yan. Rich, poor, healing, sakit, produkto ng pag-iisip yan. Mamaya papaliwanag ko yung sa sickness. Yung sa emotions, alam nyo bang malaki ang epekto sa katawan kung anong naglalaro dito? Halimbawa, lagi kang galit. Ano epekto nun? High blood, stress, tension. Ang mangyayari yan, sisikip ang dibdib mo, takihin ka, kung ano mararamdaman mo. Kasi, lagi kang galit. O, lagi ka nag-aalala. Worry ka ng worry. Lagi, yung niloloko ko ng asawa ko. Kahit di naman totoo, isip ka ng isip, selos ko ng selos. Kikita mo mamaya, yung atay mo masakit na. Masakit na yung tiyan. Saan ang galing? Sa naglalarong hindi maganda sa pag-iisip. Yung naglalaro dito, nakaka-apekto sa kalusugan. Tandaan nyo. Gusto nyo maging healthy? Ayusin ang pag-iisip. Magiging healthy ka. Right? Gusto mo magkasakit? Kahit wala ka sakit. Parang si pastor nun. Wala naman sakit. Padoktor ng padoktor. Iniisip niya kasi mga kapatid niya, mamatay ganitong edad. So, pumapasok negative thinking na. May epekto sa kanya. Pero actually, wala naman. Diba? Ganon ang ginagawa ng pag-iisip natin. Alright? Yung mga iba na de-depress, sa mga dumadaan sa extreme loneliness, pag dumadaan kayo sa mga depression ganyan, nalulungkot, okay lang naman malungkot eh. Yung depression kasi yung abnormal na lungkot na gusto mo na magpakamatay. Right? Saan naglalaro yan? Dito. Ang gawin nyo, kung medyo hindi na maganda yung pag-iisip nyo, gusto nyo magpakamatay, gusto nyo tumalon, alalahanin nyo yung ginawa ni Prophet Elijah. Alala nyo, Prophet Elijah, ang ginawa niya, nanalangin siya kay Lord, umulan ng apoy, sinunog yung offering niya doon na may tubig. Galing. Lakas kay Lord. Nagalit si Jezebel. Nung nagalit si Jezebel, anong nangyari kay Elijah? Atras. Tumakbo ng malayo. Babae lang pala ang katapat. 300 na propeta, hindi siya sumuko. Isang babae, takot siya. Yan. Nangyari. Ano nangyari kay Elijah? Tumakbo, natakot. Na-depress. Lord, gusto ko na pong mamatay. Kunin niyo na lang ang buhay ko. Dumaan siya sa ganon. Propeta ng Diyos yun, ha? Yan. Kaya huwag mo sabihin ang Kristiyano hindi na-depress. Si Elijah nga, gusto magpakamatay eh. Bible, 1 Kings. Okay? 1 Kings chapter 19, 5-8. Ano ginawa?
Ano ginawa sa depression? Pinakain. Nagpadala ang Diyos ng anghel. Kain ka. Pinatulog. Ginising, kain ka ulit. Tulog ka ulit. Tapos niyan, okay na. Nawala na yung depressive thoughts ni Elijah. Bakit? Pahinga lang pala kailangan. Right? Minsan, baka ganyan ang iniisip natin, yung pala, kailangan mo lang ng tulog, kain. Baka iba, nagsusuicide. Kung sana nakakain lang ng fruit salad. Hindi na sana nagsuicide. Okay. Isipin nyo yan, okay? So, kailangan may deliberate and intentional effort. Importante yan. Changing your mindset from negative thinking to positive thinking. Teka. Nakakalimutan ko yung slide ko. Hindi ako sanay eh. Yan. Kailangan i-renew natin ang ating pag-iisip. Ang taong negative thinker, tandaan nyo ha, pag ang mindset nyo negative lagi, ang nakikita nyo lagi yung pangit, halimbawa, lahat ng sitwasyon, ang makikita mo, kontrapelo ka. Mag-party tayo. Ay, papagod lang ako dyan. Magnegosyo tayo. Hindi tayo magsasaksi dyan. Yung may ganun tao, lahat ng nakikita puro negative. Yan. Ang taong puro negative thinking, tandaan nyo, wala kayong mararating sa buhay. Kung ganyan ang thinking nyo lagi. Lagi kang talo. Right? Yun namang taong positive thinker, yun ang malayo ang mararating sa buhay. Right? Yan yung mga taong successful. Yan yung mga taong masaya. Yan yung mga taong malusog. The people who have positive things. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa para maintindihan. Meron akong ikikwento. Istorya ng dalawang salesman ng sapatos sa Africa. Nung panahong yon may mga salesman pa eh. Yung unang salesman pumunta sa Africa, ano nakita niya? Uy, lahat ng tao rito nakapaa. Tumawag siya sa headquarters, Sir, I'm sorry to tell you, nobody wears shoes in Africa. We cannot sell our products here. Alis. Dumating yung pangalawang salesman. Pagdating niya, ano nakita niya? Ganun pa rin, walang mga nakapaa lahat. Kaya lang, ibang inisip niya. Tumawag siya, Sir, send all your stocks of shoes right here. Nobody wears shoes. We can sell all the shoes here. Anong nakita niya ron? Positive thing. Iisa ang sitwasyon, yung unang tao nakikita niya puro problema, puro failure, negative. Yung isang tao ang nakikita niya positive opportunities. Gayahin natin itong isa. Isa problema, isa sitwasyon, pero magkaiba ng pananaw. Alright? Ganun yon. So, check nyo po yung inyong mga sarili, okay? So, same situation, magkaiba ng mindset, magkaiba ng pananaw, magkaiba ng perception sa buhay. Halimbawa, alam nyo bang ang mas mahalaga sa tao ang perception kaysa katotohanan? Ang tawag niyan, perception sa buhay. Minsan, hindi mahalaga yung totoo eh. Ang mahalaga kung ano yung pinaniniwalaan niya. Magbibigay ako sa halimbawa. Ito, scientific study to. Ang tawag dito, placebo effect. Gusto nyong i-google, gusto nyong i-bing placebo. Ano yung placebo effect? Yung placebo effect, ito yung mga taong gumaling kasi akala nila may gamot. Halimbawa, may dalawang control groups, may ginawang experiment. Sa first group, may mga sakit, nilagyan lang ng tubig. Ano nangyari? Gumaling. Bakit? Akala nila may gamot. Ang sinabi ng isip, gagaling na ako, may gamot na ako. Yes. Hindi na alam, walang gamot na binigay. Pinag-experimental lang sila. Pero, gumaling. Yun ang sinasabi ng placebo effect. Akala mo may gamot, pero wala. Pinag-experimenta ka lang, gumaling ka rin. Ano nagpagaling? Yung paniniwala mo, nagagaling ka. Totoo yan. Scientific, placebo effect.
Meron naman yung kabilang group, nilagyan ng totoong gamot. Kaso pag wala nang pag-asa to, kahit anong gamot niya, hindi nga gumaling. Kabaliktaran ng placebo effect. Yan. Totoo yan ha? Scientific yan, placebo effect. Yan, may natutunan tayo, right? So, the power of healing through the mind. Yan. Ay, hindi ko nagagamit ito. Teka. Ayan. Ito, kailangan nating i-renew. Yan. Eh, sinasabi ko kanina, kailangan bantayan ang laman ng pag-iisip dahil inutos ng Bible, dapat i-renew natin ang pag-iisip. Teka, matanong ko kayo, sino ditong hindi naliligo araw-araw? Walang aamin, oh. Si Cholas na lang. Sige, tatanggapin ko yan. Alright. Nasubukan nyo ng maligo tuwing linggo lang. Huwag kang maligo Lunes hanggang Sabado. Na-try nyo na? Try nyo. Suot mo to mula Lunes hanggang Sabado. Walang liguan. Sunday ka lang maligo. Palagay nyo, ano epekto? Yun. Pero yung iba, ganyan ang ginagawa sa utak. Tuwing Sunday lang nagliligo ng brine. Pag nakakapakinig lang sa church ng message, doon lang nare-renew yung pag-iisip. Monday to Saturday, hindi naliligo. O na-imagine nyo yon? Gawin nyo sa utak nyo yon, sa mind. Huwag kayong maligo Lunes hanggang Sabado. Sa Sunday lang kayo maligo. Kaya nga importante yung araw-araw mag-quiet time, magbasa ng Bible, makinig. Yung sinasabi ni Pastor, paulit-ulit, quiet time, pinapadalang kayo. Yan. Naintindihan nyo na para saan yon? Para maligo ang pag-iisip araw-araw. Right? Gusto nyo, subukan nyo huwag maligo. Monday to Saturday. Yun. Yun yung ibig sabihin nito. Huwag kang sasang-ayon sa mundo. Kung di, mag-transform ka. Bakit? Para i-renew yung pag-iisip. Bakit? Kasi araw-araw nakakapakinig. Kikita ka sa social media, Facebook, ganyan. O kung ano pumapasok sa mga kung ano, no. Alam nyo, pag hindi kayo nagre-renew ng mind, yung mga hindi nag-church, normal na sa kanila ang, palma, may LGBTQ, ay, normal na pala yan. Yan ang in ngayon, di ba? Tanggap na nila yung mga kabaklaan, man to man. Normal na sa kanila. Di ba? Normal na ang alin. Live in, normal na yan. O, di ba? Mundo. Worldly standards. Pag hindi ka magre-renew ng pag-iisip mo, yung mga bagay na masama magiging normal. Manhid. Bakit? Hindi mo nire-recalibrate ang pag-iisip eh. Paano mo gagawin to? You need to renew your thinking every day. You need to take a bath every day sa katawan. Your mind needs to take a bath every day sa pag-iisip. Naintindihan nyo na sana? Right? Kung hindi, magiging mabaho, magiging polluted ang ating pag-iisip. Right? Yan. Paano natin babaguhin yung ating mindset ngayon? Paano gaga? Sabi nyo, to be transformed. Utos kasi yan eh. Yan. Si Lord, may responsibility na iligtas ka. Ikaw may responsibility baguhin yung pag-iisip mo. Okay? Tandaan natin. The Lord saved you, forgave your sins, yes. Pero how will you be conformed to the image of Christ? Ikaw yan. Baguhin mo yung mindset mo. Be transformed. Paano? Ganito. Kaya nga, fill your thoughts with good thoughts. Kaya nga ako, wala akong TikTok. Ayaw ni misis ko ng TikTok. Tsaka hindi maganda. Ayan. Gusto niyo yung maganda? Ganito. Ang ginagawa ko nila sa gabi, kikinig kami ng konting balita, tapos maganda yung makinig ka ng mga preaching program. Yan, sa 702, maganda yan. So, that's a simple way of recalibrating your mind. Kaysa manonood ka ng kung ano-ano na wala namang worldly values, di, makinig ka ng mga preaching, makinig ka ng Christian music, marirelax ka pa. You are renewing, you're refreshing your mind. Right? Ganun lang. Yan, ganyan ang gawin mo. Pwede mo naman gawin yan. Ayan, ha? Lahat ng mabubuting pag-iisip at idea galing sa Diyos. Right? Lahat yan. Lahat ng good
thoughts, good ideas, nanggagaling sa Diyos yun. Sino man mag-aakala na yung bakal na mabigat, tunay-tunilada ay makakalipad? Isipin nyo nga, ito nga, paano paliliparin? Pero yung jumbo jet, ilang tons yun? Makakalipad. Produkto yun ng ano? Pag-iisip. Saan galing yung idea ngayon, yung mga aerodynamics? Galing kay Lord yun. Kita mo? Sa Kanya nanggagaling yung mga good ideas, perfect ideas, ng mga ganyan. Yan. Sa Kanya yan. Right? Ngayon, paano ako magkakaroon ng mga good idea? Paano ako gagawin to? Ayan. Yan. Basa kayo ng Bible. Basa ng Bible. Palagay dyan. How do you renew your mind? Iwas, filter yung mga pumapasok. Medyo bawas sa cellphone. Hindi na ako masyado nagsi-cellphone eh. Pero lang pag may mga communication sa trabaho, ganyan yan. Pero otherwise, pag wala. Hindi ko na. Kasi pollution lang ang bibigay niya sa utak mo. Yan. Gawin mo, makinig ka ng mga preaching, makinig ka ng mga messages, basa ka ng Bible, mga yan. Bakit? Nakalagay dyan, all scripture is given by inspiration of God, profitable for one. Maganda yan para, yung sinasabi yan, para sa doktrina, para itama ka, para i-correct, for instruction in righteousness. That is a way of renewing your mind. Gusto mo maging tama? Read the Bible. Right? Tapos, meron pa. Yan. Ito lagi natin na ano eh. Sinabi ng Biblia, di ba? Sa Philippians chapter 4 verse 8. Ano sinabi? Finally, mga kapatid, finally brethren, ano bang mga bagay ang totoo? Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, yung mga magagandang balita, magagandang idea. Kung may mga magandang virtue, if there's anything praiseworthy, ano sabi? Think of these things. O sinasabi ng Bible, fill your thoughts with good ideas. Right? So, alam nyo, kailangan, maaring hindi tayo conscious, baka ang ating subthinking is dominant negative. Check nyo. Kapag may sakit kayo, ano ba ang pumapasok sa isip? Ano ba? Hindi, ganito lang. Sarili ko lang. I am 56 years old. Young. I have two choices. 56 na ako. Matanda na ako. Hindi na sa akin bagay mag-workout. Masakit na tuhod ko. Wag na lang, tanggapin ko na lang ang katotohanan ako'y tumatanda na. Pwede kong gawin yon. Or I have two choices. 56 pa lang ako. Bata pa ako. Kaya ang ginagawa ko, nagma-martial arts ako. I train in the martial arts. Nagtitraining ako. Hanggang mapagod, hanggang kaya, I work out. Yung tuod ko, dali lang yan. Lagyan mo lang ng kneecap o tanggal. Kahit meron akong kneecap dito. Hindi ko nararamdaman yung kwan. See? It's all in the mind. Age is just a number. Ba? Tima, Kuya Joel, tama. Iniisip natin, gwapo tayo. Totoo yun. Ba? O, ganyan yun. Maniwala pag sinabing pangit ka. Di, paniniwala ako, magandang lalaki ako. Ganun yun. Huwag mo sabihin matanda ka na. 80 na ako, masakit na tuhod ko. Hindi na ako gagaling. Sinabi mo, di ganyan ka nga. Sinabi mo, ate ganyan nyo. Ilan taon ka na ate? 82? 81. Bini ate. 81 pa lang ako eh. Bata pa. Pwede pa ako mag-exercise.
Pwede pa ako mag-zumba. Wala ba zumba diyan? Makasali nga, di ba? Nasa mindset yan. Yeah, ba? Ako nga, masakit din tuhod ko eh. Pero hindi ko pinapansin. It's all in the mind. Gusto niyong gumaling? Saan magsisimula? Dito. Kasi kung hahayaan ko yung sakit ng tuhod ko, ito, mahina ito, mag-dictate ng buhay ko, wala mangyayari sa akin. Pwede naman para-paraan eh. Change your mind, change your life. Okay? Ito. Dito ko na po isasara. Tayo pong lahat, hopefully dito lahat tayo anak ng Diyos. Binigyan ka ng blessing, everlasting life. Nasa iyo ang choice kung anong klaseng buhay magkakaroon ka. Kung gusto mong happy ka, sad ka, you want a blessed life? It's all in the mind. Renew your mind. Itong closing verse ko. Familiar ba? I can do all things through Christ who strengthens me. 81 pa lang ako. Bata pa. Makapagsumbang bukas. Ganun ang mindset mo dapat. 81 lang. Bata pa. Dahil pwede pang mamasyal. Pwede pang mag-boyfriend. Yeah. Tandaan nyo. Mindset lang po yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi ko nga, it's all in the mind. Baguhin nyo ang pag-iisip nyo, baguhin nyo ang pananaw nyo, magbabago ang buhay nyo. Okay? So dito ko po isasara aking short devotion. Tayo tayong lahat. Let's all stand. Lahat po'y lumapit kay Lord. Lord, salamat po sa pagkakataong itong ginamit mo po aking boses. Nawa naman po, Panginoon, yung iba sa amin na dumadaan sa mga problema, dumadaan sa mga problema sa karamdaman, sa kalusugan, sa pera, sa pamilya. Hinihiling po namin ng iyong tulong, Panginoon. You said, I can do all things through Christ who strengthens me. Binigay mo na kami ng kapangyarihan na maging successful sa buhay. I-renew mo po ang aming pag-iisip araw-araw, Panginoon. Help us to renew, recalibrate, cleanse our mind every day para po maging kamukha namin si Kristo sa iyong pagbabalik. Ito po aming panalangin sa iyong harapan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, pagpalain mo po kami lahat, Panginoon, ng mahabang buhay, magandang kalusugan na araw-araw, at abundance po sa aming mga pangailangan, Panginoon. Hindi kami kakapusin dahil sinabi mo, my God shall supply all your needs according to your riches in heaven. And we believe and claim this promise in Jesus' name. Amen po at amen. Magandang gabi po sa ating lahat.